Okay. Kasi tayo nagpe-fail sa basic eh. Paulit-ulit. Di ba? Pero hindi pa naman master. Kaya one of the spiritual discipline na kailangan talaga natin is prayer, devotion, ano pa? Walo yun eh. Fellowship, yung ministry mo dito, yan, marami pang iba. Relationship, maintain, yan po. Good manners. Okay, so remind ko uli no, na yung small groups, ano, nagsisimula tayong i-form yan. So, yun daw ang building blocks ng church. Lahat ng malalagong church, noon nakala ko ang mga simbahan 40, 50, marami ni 100, oh. Pambira sa San Simon, ilan yung liblib na baryo? Ilang? 3,000? 3,000? Alam yung sikreto? Yung small group, building blocks yun eh. Alam ko lang ng Baptist na marami, yung Cebu. They go by 12,000, Cebu. Or 10, hindi ko alam. Nung nasa Amerika ako, napunta ako sa church ni Rick Warren, Saddleback. At nahandshake ko si Rick Warren. They go 25,000. May church sila dito sa may EDSA. So, ang susi is small group. Kaya yun ang ano natin. Kasi it binds us more closer. Napapag-usapan yung mga spiritual things na hindi ko na ipipreach, doon napapag-usapan. Paano lumago at personal kasi yun eh. It's a personal interaction. Di ba? Okay, kaya yun ang i-google natin. At so yun lang yung ating ipag-pray, you know, na mangyari. We are not, hindi naman tayo after sa numerical, kasi kung meron rin numerical na paglago tayo, puro ampaw naman, we are more on the spiritual maturity, kasi pagka mature ang Kristiyano, lalago. Ang Kristiyano, lalago ang bilang. Okay, a healthy church will leads to a healthy church attendance. Okay, so yan po yan. Ngayon, i-conclude ko na lang yung sinabi ni Jap, ano, na in conclusion, tinalakay niya rito yung principle of prayer. Okay, prayer explained. Yun yung kanya. Ngayon sa akin naman, prayer exemplified. Yung kanya more on the principle of prayer, teaching us to do this church, gawin mo itong spiritual discipline na ito kasi that will make you grow and powerful, kasi yan yung isang mahalagang spiritual discipline. He talks about the prayer explained. Okay? Ngayon, tatalakayin ko naman ngayon is prayer exemplified by a person named Bartimaeus. So, ating tingnan dito sandali ang talata po natin, Mark chapter 10. Basahin natin ang Mark chapter 10 hanggang sa tayo ay bumaba doon sa talata natin. So, sa Mark chapter 10, basahin ko po, sundan niyo po. At sinabi sa 46, at nagsidating sila sa Jericho, at habang nililisan niya ang Jericho, ibang salin to hindi yung ito, iba rito. Habang nililisan niya ang Jericho, nakasama ang kanyang mga alagad, that means si Christ with his disciple, at ang lubhang maraming mga tao, ang anak ni Timeo na si Bartimeo, na isang pulubing bulag, okay, bulag na, pulubi pa, ay nakaupo sa tabi ng daan. Nandun siya sa tabi ng daan, may hinihintay. 47, at nang marinig niya na yaoy si Jesus na Nazareno, siya'y
pasimulang nagsisisigaw at nagsasabi, Jesus, ikaw na anak ni David, mahabag ka sa akin. When Bartimaeus heard about Jesus Christ is coming on his way doon sa road na kung saan siya nag-aabang, nung marinig na si Jesus pala yung dadaan doon, nagsisisigaw na siya. At nang siya'y pinagwikaan ng marami upang tumahimik, pinatatahimik. Ang ingay mo, tumahimik ka. Di ba? At pinatatahimik siya. Datapwat siya'y lalo pang sumigaw. Maybe to attract yung attention ni Christ or maybe para mapansin siya ng Panginoon. And the more he cried out to Jesus, asking, have mercy on me. Ikaw na anak ni David, mahabag ka sa akin. At 49, at tumigil si Jesus. Yeah. At sinabi, tawagan ninyo siya. Tawagin ninyo siya. At tinawag nila ang lalaking bulag na sinabi sa kanya, Oy, mamang bulag. Siguro ganun ang sabi, mamang bulag, laksan mo loob mo. Ikaw ay magtindig, tinatawag ka niya. Anong nakakuha ng atensyon ng Lord sa lalaking ito? Kung mababasa natin sa 47, they were crowds. Napakadaming tao at sa dami ng tao, why this man na walang influensya sa bayan nila is a poor blind man that will get the attention of Jesus Christ habang naglalakad. Bukod sa pagsigaw, hindi lang yun. There is something that Jesus had seen dito sa lalaking ito. Okay? At siya pagkatapon ng kanyang balabal, tinapon niya yung kanyang balabal at tumindig at lumapit kay Jesus. Lumapit siya. Paano siya nakalapit? Siguro habang, di ba, paano lalapit ang bulag? Wala namang vision. Siguro habang nagsasalita siya, no, yung pandinig niya ay, di ba, ini-scan niya, may-scanner, pantenga niya. No? Ini-scan niya kung saan ba yung tinig na malapit na nagsasalita. Ito siguro nagsasalita si Lord. So, pinapalapit po ako. At nung siya'y lumapit kay Jesus, verse 51, at sumagot sa kanya si Jesus at sinabi, ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? At sinabi ng lalaking bulag, Rabboni, or it means Lord, na tanggapin ko ang aking paningin. Tanggapin ko ang aking paningin. Tatlong bagay lang gusto kong ipakita sa atin that this man is driven by something. Ano yung nag-drive dito sa lalaking ito para lumapit kay Jesus? Number one is, he was driven by a need because he was blind. Pangkaraniwan tayo, gano'n. No? Kaya lang tayo lumalapit kay Lord kasi may needs tayo eh. May needs tayong bills, babayaran na ganito, di ba? Meron tayong mga needs na ganito at ganyan. Pero sa kanya is a legit need kasi bulag siya. Needs yun kasi one of the important faculty ng ating katawan is yung sight, yung kumita. Bukod yung kumita rin to eh. Yung makakita pala. Ayan. So, when you pray, what drives you to pray? Yung bang nagpe-pray ka because you have a need to feel? Although ito ay legit na need kasi it refers to his own body na kailangang may abnormality sa kanyang katawan. So, it was a legitimate need that he was driven in prayer because there is a legitimate need. He needs a sight. Kailangan niya makakita. So this man was driven by a need. Pangalawa, he was driven by desperation. Alam pagka minsan, yung mga desperadong tao, gagawin ng lahat para lang siya ay gumaling. Pag wala na talaga siya makitang liwanag o pag-asa, he will end up his life. Mababalitaan kayo, nasa ospital, nabalitaan niyang terminal na yung kanyang, wala nang kagalingan.
Tatalo na lang doon sa may San Lazaro. Diba? May nabalitaan ako sa news, tumalon out sa 4th floor. Tumalon. Dahil wala na raw kagalingan yung kanyang, nawala na ng pag-asa. Diba? And this man, yung kanyang prayer was driven by a desperation na talagang by all means, kung ano man ang I don't care kung ano sasabihin ng tao, basta ako'y lalapit at sisigaw kay Jesus, and I will beg for prayer, I will beg for healing, I will beg for His presence, na ako'y puntahan and get healed right now. Sabi nga, minsan kailangan tayo, minsan kailangan maging desperate tayo. Pag sinabing desperation, ano ba sa Tagalog yung desperation? Yung gigil ka na parang wala na akong I have to do it no matter what. Yun yung desperate ka. Na kahit isugal mo ang buhay mo, na kahit it's risky, then I will do it no matter what. I will do this no matter what. Yun ang desperation. Now you don't think about the consequences nung gagawin mo. Basta gusto kong gumaling no matter what, ang gagawin ko, basta I will come to Jesus no matter what. Pinaliwala niya yung sasabihin ng tao. Di ba? Nagsisigaw siya doon. I don't care kung ano sasabihin sa akin, basta I want to receive my sight. I want to be healed. I want to get well. Dapat ganun ang prayer natin. Desperate tayo. Amen. Minsan hindi tayo desperate. Yung bang, sabi ni Pastor, mag-pray kami. Hindi mag-pray. Yung walang kagana-ganang panalangin. Basta lang makapulfill ng prayer. Masabi lang na nag-pray. Ganon. And sometimes, si God nagpapadala ng something para mag-pray ka ng talagang marubdob na panalangin. And sometimes, God will open your heads, yung protection mo. Minsan, tatanggalin yung heads of your protection. Hahayaan ka muna dyan. And then, pagka may nangyari sa'yo, then you become so desperate in your prayer. Lord, Lord, Lord. Huwag nyo nang hintayin yun. Amen? Huwag nyo nang hintayin. But this man, he was driven by a need that is a legitimate need. He was driven by a desperation. He is asking for mercy. Have mercy on me. Bigyan mo ako ng mercy. Now, she is not asking for mercy na babae. No? Mercy and faith. May masaksi mercy tsaka si faith. Hindi. Yung awa, habag ng Diyos ang kanyang hinihingi. Maawa ka sa laki. And lastly, this man is driven by faith in Christ. When he heard about Jesus Christ going that way, na siya'y nakaupo, he was driven by that faith na pagka ma-meet ko lang si Lord, I know I will get healed. Marinig ko lang ang tinig ng Lord, I know I will get healed. This man is not only driven by a need, he is not only driven by a desperation, he is driven by faith in Christ na sinasabi niya sa kanyang sarili, ay makita lang ako ni Lord at hipuin niya lang ako, I know I will get healed. He is driven by faith. Amen. And look at the result. Tingnan natin yung resulta in verse 51. Nung pagkatapon niya ng kanyang balabal sa verse 50, tumindig at lumapit kay Jesus. At sumagot si Jesus sa 51. No? Sumagot sa kanya si Jesus at sinabi, ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Diba? Ano yung gusto mong gawin ko sa iyo? Alam mo, pag nagtanong ng ganon si Lord, yung sagot, yung sasabihin mo is parang ano yan, hindi ka nililimitahan kung anong gusto mong gawin ko sa iyo. Parang ganon. Ikaw ang magsabi ng term mo. Para kang pumirma sa isang blankong cheque ron. Na kung, di ba, na kung ano man ang ilagay kong presyo, kung piso, yun ang tatanggap. Pero kung ilagay ko 1 million, yun ang matatanggap ni Bartimaeus. As if Jesus Christ is handling kay Bartimaeus na isang blank check that this is the price, you write your term. Sulat mo yung term mo.
No? What do you want me to do? At siyempre, ang sabi rito ng, sa verse 51, anong ibig mong gawin ko sa iyo? At sinabi ng lalaking bulag, Rabboni or Master. Simple lang ang kanyang hiningi. He could have asked for money. He could have asked for a good life o trabaho. Di ba? Or something na kanyang pangarap, but he just asked for just one necessity. Lord, I want my sight back. Yung paningin ko, Lord, maibalik. Amen, di ba? And so with that very simple request, verse 52, at sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka ng iyong lakad, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Pagdakay, tinanggap niya ang kanyang paningin at say, sumunod sa kanya sa daan. Sumunod. Amen. Kung merong ginawang mabuti si God sa inyo, at alam mong kay God galing, bakit minsan hindi ka sumusunod? Amen? Di ba, we talk about God's blessing, or I'm enjoying God's blessing. Ito, nag-enjoy ako dito. Lord, salamat. Bakit hindi ka sumusunod? Ito. After he was healed, after na binigay ng Lord sa kanya yung kanyang gusto, ay sumunod siya kay Lord. Amen? Kaya nga, ang sinasabi dito, pagdakay, tinanggap niya ang kanyang paningin. Amen? At dyan po, mga kapatid, ay napakagandang resulta ito na pagka yung tatlong ito, if you are driven by a legitimate need, kung desperate ka dapat sa prayer, every time you pray, desperate ka, parang katapusan na ng mundo kinabukasan. Ngayon, mag-desperate yung prayer mo. Tapos, if you are driven by faith in Christ, for sure, yung sagot sa panalangin ay pagkakaloob niya. Di ba? Kaya very simple ang sinabi rito ng Lord, di ba? Nang sinabi, humayo ka ng iyong lakad, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. May pagkakataon sa Bible na may pinagagaling si Lord na minsan kukuha ng putik, ilalagay sa mata. Yeah. O minsan nilalawayan pa, no? Meron ba bang ganon? O minsan pinapalublob na sa Old Testament, di ba? Old Testament, maglublob ka ng 7 beses. 7 beses. 7. Hindi o pwedeng 6 lang. Hindi, dapat, reseta ko 7 Ginawa mo 6. Kung ano sinabi ni Lord, kung ano reseta niya, this is my reseta ko sa lublob ka ng 7. Siguro natataka si Naama, no? Na yung unang lublob, ketong pa rin. Pangalawa, nung panganim, parang niloloko yata ako ng propetang naka-6 na ako ng lublob, may ketong pa rin ako. Sabi ng propeta, 7. Di ba? Ano pag hindi ka sumusunod sa instruction, hindi mo makukuha yung healing. Hindi, masawayan ka sa instruction ni God. Pero nung ika-7 lublob niya, pag lublob niya ganyan, pag-ahon niya, ano sabi ng Bible, yung kanyang skin, parang baby. Parang gumamit ng Johnson's baby oil. At parang gumamit ng Nivea milk cream. Amen? Bakit? Sumunod sa instruction. And that is prayer. When we pray and sumusunod tayo sa kanyang kalooban, for sure, para kang tatanungin ni Lord, anong gusto mong gawin ko sa iyo? Anak, anong gusto mong gawin ko sa iyo? Diba? Sabihin mo na yung gusto mo. Lord, gusto ko po nito, gusto ko niyan, bill mo ko niyan, bill mo ko nito. Okay? Mga taga-albay, diba? I'll buy you this, I'll buy you that. Amen. Okay. So that is prayer exemplified in the life of Bartimaeus. Kaya, laliman na natin ang prayer. Laliman na natin. Mag-attend kayo sa prayer meeting.
Minsan mag-isa lang ako. Madami naman tayo ngayon. If we believe in the power of prayer, then we should attend in prayer meeting. Amen? Tayo po ay tumayo and let's come to Jesus right now at tayo ay manalangin.